Uminit ang ulo ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez matapos matuklasan ang madumi at pinabayaang pasilidad sa Baclaran Station ng LRT-1. Nataasan pa niya ng boses ang isang tauhan doon, bagay na inalmahan ng unyon ng operator ng LRT. Nakatutok si Rafi Tima. 4 years na walang tubig. Yan ang reaksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez habang kausap ang station manager ng Baclaran LRT Station itong Martes. Nag-iinspeksyon noon ng kalihim sa LRT-2 at LRT-1. Pagdating sa Baclaran Station, nakita mismo ng kalihim na walang tubig sa palikuran. Ano? May taga-flash? Hindi, yung pasahero po, pwede ko na silang kumuha yun sa... So ititimba ko. Naku po, pansamantala po magtitiba. Ilan ang buwan na yung pansamantala? Matagal-tagal. Ilang taon na ka? Siguro mga 4 years, 5 years. 4 years na walang tubig. Pilit pang nagpapaliwanag ang supervisor ng stasyon pero uminit na ang ulo ng kalihim. Ma'am, okay na ako sa problema eh. Gawa natin solusyon kung 4 na taon. Ang video pinost mismo ng DOTR sa kanilang social media site. Hindi nakasama sa video pero sa post mismo ng DOTR, sinita rin daw ng kalihim ang iba pang problema sa istasyon tulad ng madulas na sahig na nagpapahirap sa mga pasaherong may kapansanan at tila nakatiwangwang na walkway. Ito ngayon ang inirereklamo ng Supervisory Union ng LRMC, ang operator ng LRT. Tila pinagdiskitan daw ng kalihim ang miyembro at kasama nilang supervisor gayong wala naman siyang kontrol sa mga pinuna ng opisyal. Medyo mabigat pa sa loob niya nangyari at hindi niya akalain na may ganong mga negative na feedback. Maraming bumabati ko sa kanya sa social media. Ang mga problemang nakita ni Acting Secretary Lopez, matagal na rin daw inireport ng mga supervisor sa pamunuan ng LRMC pero hindi raw ito natutugunan. Tulad ng iba pang problema na nag-ugat sa paglilipat ng operasyon ng LRT mula LRTA na isang government entity patungong LRMC na pribadong kumpanya. Kami po ay may mga reporting o incident report na binibigay po sa management. Kulang na kulang po ang manpower ng LRT-1. Kung makikita po natin, minsan ang haba ng mga pila natin at ilan lang po ang mga station teller natin. Nabawasan po kami simula ng pandemic, hindi na po naibalik yung total na manpower namin na dapat angkop sa sistema at operational na pagpapatakbo ng LRT-1. Sa pahayag ng LRMC, pinasalamatan nito ang kalihim sa mga ginawa niyang puna para daw makatulong sa pagpapaganda ng kanilang serbisyo. Kinikilala rin daw nila na kailangan pa nila ng mas matinding pakikipag-ugnayan sa kanilang mga empleyado para lalo pang mapaganda ang kanilang serbisyo. Ang kalihim, pinanindigan naman ang kanyang naging reaksyon habang kausap ang station supervisor. Ang reaction ko po noon is just but a normal reaction. Hindi naman po ako pwedeng sabihin na job well done. No? So kung nabash man siya ng taong bayan, ang panggagalingan ko po dito ay kasi matagal na po na ganito ang karanasan ng mga commuters ng LRT-1. Matapos ang inspeksyon, agad naman daw nangako ang LRMC na aayusin ang kanyang mga pinuna. Hindi rin daw siya hihingi ng tawad sa supervisor tulad ng hiling ng Supervisory Union. Kung hihingi po ako ng tawad, hihingi po ako ng tawad sa mga commuters na ilang taon na pong nahirapan at sa mga commuters na nakaranas ng 4 na taon na walang tubig. Sinusubukan pa ng GMA News na kunan ng pahayag ang supervisor ng istasyon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.